Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan natin. Narito po kami ulit. Kasama niyo po si Rai TV at ang ating National President ng RAM. Walang iba si Sir Teodoro Boyce Camacho. Magandang gabi o. Magandang gabi kasama Mrs. Bell. Good evening. At sa mga mahal nating mga kababayan, sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Masina napakarami ng problema natin na dito sa ating bansa. Gaya ng nabanggit ni Sir Boyce, antabayanan nyo po yung kanyang explanation mamaya upang mas maunawaan po ninyo kung ano yung sinasabi niyang good news na balitang ito mula sa ating pamahalaan. Sir Boy, alam ko po kayo yung eksperto sa mga ganitong usapin, no? Tama po ba yung pagkakaintindi ko na babawasan ng 25% yung budget ng DPWH? Yung parang hulog nga ng langit ito eh. Good news. Oh yeah. Nung isang araw, mayroong lumabas na report na mayroong proposal si Senator Ping Lacson kasama si Congress Leandro Libiste. Okay. Ang kanilang mungkahi, mag-repricing o mag-recompute ng mga cost ng mga project, lahat ng mga project ng DPWH. Tama. At bawasan ng at least 25%. Across the board. Dahil alam naman natin kung saan napupunta yung 25% eh. Yes. Napupunta sa mga komisyon yan, sa mga kickback ng mga political proponents yan eh. So kung yan mababawas, antibano, wala na. Wala nang nanakawin. Okay. Kasi tinanggal na yung 25% eh. Ay pwede naman matapos ng project maayos doon sa mga doon sa natirang budget. Kaya, sana, laking hulog ng langit yan dahil biglang biglang solve eh. Apo. Wala na yung mga pinagkakaguluhan natin ngayon eh. Kasi sa ngayon, gulong-gulo ang ating bayan sa pag-iimbestiga na napakaraming mga libo-libong mga project. Correct. Ghost project, mga hindi natapos, mga ang daming diferensya, bumabaksak ang mga tulay, ang mga flood control, naglalabasan, puro kawayan pala yung itong mga dowels doon sa sinimento na yun. Hindi bakal, tapos puro investigasyon, tapos pagpapail ng kaso, itong pagpapakulong dito sa mga nagsigawa nito. Doon tayo nakapokus lahat, Pero, ito nga nasabi natin na meron ng report na ito, ito nga yung titigil na eh, once for all eh. Yes. Once and for all eh, no? Pag ito sa budget for 2026, nabawasan itong mga cost ng mga project na ito ng DPWH, at saka yung mga iba pa kung pwede. Biglang wala na. Yes. Yun na yung Wala na. 2026. Wala na, halos wala na. Kung meron mga matira, pero yung kaanuhan niya, Kabuuan niya. Majority. ang laki talaga na mababawa. Solve lang, kumbaga. Diba? Ang problema na lang natin, itong mga nangyari ngayon, taon, at yung mga nakaraan. Correct. Na ito ay dapat hindi lang dapat makulong, dapat makuha yung mga pera. Naninakaw. Ay balik. Alam naman natin, alam ng lahat, na lahat ng mga proyekto, yung mga political proponent, Yes. meron silang komisyon. Actually, hindi nga 25%, umaabot pa ng 35% yan eh. So, lahat ng project yan, hindi pa kasali nga yung sa mga kontraktor at saka doon sa mga DPWH na mga opisyal. Apo. Ayan. Kaya maganda eh. Maganda itong proposal na ito kung ito sana ay makakatotoo, no? Kasi dahil ito, pwede nilang i-propose sa Senado. Yes. Pwedeng, ni Senator Lacson. At pwede rin i-propose naman ni Congressman Libiste sa Kongreso. At panghuli, maganda sana kung ito ay papatupad ng ating presidente sa executive branch. Kasi siya ang magdidirective nito doon sa DPWH eh. Apo. Tsaka sa DBM na i-recompute na bawasan at least 25%. Kasi alam naman natin talagang yan ang template talaga ng DPWH. Matagal na yan eh. Dati pa. Dati pa yan. Talagang dinadagdagan nila mga presyo niyan para pagdating sa huli, yun nga, meron nga ang mga kickback, meron ng mga komisyon. Actually, kasamang Ray, napag-usapan na natin yan eh, nung pang isang taon. Kung natatandaan mo, noong mga November 2024,
Ay, oo. Nag-suggest na tayo niyan. Ang sinasabi natin, meron tayong naisip na Solomonic solution Tama po. Naalala ko yun, sir. para ma-solve itong corruption. Kasi alam mo mangyayari ngayon, ang buong sambayanang Pilipino sa ngayon, dito tayo nakatutok sa mga investigasyon Apo. ng lahat ng mga corruption na yan, yung flood control project na yan, yung farm to market roads na yan. Last year pa lang, ay naisip nyo na yung solusyon. Oo. Kasi napag-usapan na namin sa Board of Trustees ng RAM dahil meron din kaming mga consultant. Apo. Nag-uusap-usap kami kung ano ba ang maganda, ano ba ang mga problema ng bansa. Correct. Nung isang taon, nagbalak na kami na sumubok na magkandidato doon sa RAM Party List. Apo. Nung pa lang nakita na namin ang pinakauna na problema ay yung corruption nga. Isa yan sa malaking dahilan kung bakit marami naghihirap tayo mga kababayan. Kaya natin naisip yun itong Solomonic solution dahil nga napakahirap nga yan dahil hindi naman natin pwedeng basta tanggalin yan doon sa mga gumagawa niyan. Mga kalokohan na yan. Apo. Yung mismo mga namamahala sa atin. Correct. Di ba? Hindi naman natin basta pwede silang sabihan dahil sila ang nasa poder. Tama po. Sila ang nasa power Sila may kapangyarihan. Para mas maintindihan ng mga followers natin yung explanation ninyo. Okay lang kaya kung ipanood natin sa kanila. Mas maganda. Di ba po? No. Mas maganda para makita natin ulit. Sige po, Oo. panoorin natin, sir. At lang makita ng ating mga kababayan at maaaring ito na ang sagot. Actually, ito sagot Kung talagang, sana lang talagang mangyari nga at mabawasan. At the very least, 25%. Yes. Kaya, ayun, biro mo, di nabawasan ng malaki yung problema natin. Magsimula sa January 2026. Opo. Kaya makukonsentrate tayo ngayon, ang sambayanan, magko-concentrate ngayon sa pag-iimbestiga, at saka doon sa pagpapail ng mga iba-ibang mga kaso, tsaka doon sa pagpapakulong. Siyempre, kailangan itong mga gawa nito, lahat ito, dapat ito makatulan Tama. Makatulan at makulong at tapos mabawi ulit yung mga pera. Mabawi ulit yung mga ari-arian para maibalik sa taong bayan ang pera. No? Kaya, ayun, sige, tignan natin na kasamang Ray. Kasi mas mas detalyado yung meron mga example si Sir Boy doon na mas maiintindihan ng ating mga followers. So, panoorin natin, sir. Sige. Okay. Tignan natin ulit. Alam mo, ninanakawan tayo lahat Kasi yung pera na yan sa corruption, taong bayan na may-ari yan Titignan natin, mayami ang konti, kung ano ang mga possible Solution. na solution na win-win. Okay. Ito, win-win solution para sa lahat. Ito ngayon, di na natin maiiwasan. Talagang magsasabi na tayo ng mga detalye. Yung mga iba, nagpo-propose na ng medyo drastic measures. Siyempre, ayaw naman natin ng mangyari yan. Ayaw natin ng gulo, di ba? Hindi makakaganda yan sa ating ekonomiya. Biro ba yung mga iba, nagpo-propose na revolutionary government? Naku. Gusto i-abolish ang Kongreso. Gusto magkaroon ng revolution on the streets. Siyempre, hindi naman dapat. No? Kasi maapektuhan tayo lahat yan Pati yung ating ekonomiya, babagsak pagka nangyari yan. So hindi naman. Sana naman wag, no? Okay. Dapat magtulong-tulong ang tayong lahat, mga Pilipino, mga leader natin. Sana maliwanagan yung kanilang mga isipan. Itong possible solution na ito ay matatawag nating Solomonic solution. Anong ibig sabihin nitong Solomonic, sir? Kasi, ito kasing problema ng corruption, ito ay masyadong malalim. Hindi basta-basta ito makukuha ng by the books at saka mga involved kasi rito. Ito yung mga namamahala sa atin. So hindi talaga, mahirap talaga na mapagsabihan mo sila in a normal way. No? Kaya nga, ang pwede rito, Solomonic solution not based on technical matters, not based on what is the norm, no? But simply ito reality. Ito lang possible solution. Ang pwede diyan, dalawang bagay na magkasabay. No? Yung isa, como ang pork barrel nagsisimula yan sa Kongreso at saka hindi pala.
nagsisimula muna yan dito sa executive branch. Itong executive branch, ang nagko-compute nga kung magkano ang cost ng mga project. Tama. Executive branch, no? Yan yung mga iba-ibang departamento at saka Department of Budget finally. Ngayon, pag meron ng cost of projects na mga nire-request ng mga iba-ibang mga congressman, ng mga governor, mayor, senator, etc., ano, pupunta na yan dito sa Kongreso para mapasama dun sa annual budget. Kaya dito yon. So, yung tinatawag dyan na pork barrel ng Kongreso. Kasi ang bawat isa sa kanila ay pwedeng mag-request na mga project para sa kanilang mga distrito. Tama. Ano? Okay naman yun. Wala namang issue doon. Wala namang magbabago rito. Yung kung ano yung request nila para sa kanilang mga probinsya, sa kanilang lugar, sa mga distrito nila, okay lang. Siyempre, para sa kabutihan ng mga constituent nila yun eh. Opo. Nakapwa natin Pilipino. Okay lang yun. Okay. Ito lang ang pagkakaiba. Yung ating pinopropose na dalawang bagay na kailangan magkasabay. On the matter ng legislative branch of government, let's have a proposal na nabigyan sila ng fix na parang contingency fund. Yearly. No? Pero ang kondisyon nun, wala na makikialam sa mga project. Wala na mangungumisyon. Wala nang magkikickback, wala nang mag-overpricing. Wala nang makikialam. Yan ang Kondisyon kondisyon. niya, okay. Pero may fix ka, eto sa'yo. Oh, yearly. Ngayon, kaya naman ito acceptable. Kasi nga, ang kaugalian ng mga Pilipino, lalo na sa mga probinsya, talagang lumalapit sa politiko yan. Nakasanayan na yan eh. Yes. Humihingi ng tulong yan. Humihingi ng pera pagka may sakit, may na-hospital, mayroong matrikula, may problemang ganito. Lahat yan, tumatakbo sa politiko. Sila naman, siyempre, saan naman sila kukuha ng pera? Pag di mo naman napagbigyan yung mga tao, magagalit naman sa'yo. So, kailangan, meron ka ring pondo na pwede mong itulong doon sa mga constituents mo. Ayan yun, no? Assuming, tinanggap nila. Ha? So, merong fix. Wala na makikialam sa mga project. Pero yung project nyo, intact. Apo. Ipapatupad pa rin yan. Walang problema yan. Okay. Now, eto na ngayon yung isang kaakibat nito. Yung sa executive branch, which is led by the president. Siya yung head dito eh. Apo. Okay. Now, dito naman, ang pwedeng gawin ng president, any president, pero sana ang ating presidente, kung siya ay magkakaroon ng tatag ng loob at sigurado naman tayo, mahal na mahal na yung ating bayan. At siyempre, yung kanilang pangalan ng kanilang pamilya, yung kanyang ama. So, ito na yan ngayon. So, ang pwedeng gawin ng presidente rito, alam mo, ballpen lang ang solusyon dyan eh. Ito lang ang solusyon eh. Ito lang ang solusyon niya. Magpapagawa siya ng executive order. Napipirmahan niya dito sa ballpen na to. Ang laman ng executive order niya, utos niya, sa lahat ng mga departamento niya, sa Department of Budget na nagkukompute ng halaga ng mga lahat ng project sa Pilipinas. Yes. Utusan niya na bawasan niyo yan. Ilagay niyo doon sa talagang halaga niyan. Huwag na tayo magbulahan dito. Ha? Actually, yung halaga niyan yung template kasi niyan, nung araw pa yan talagang dinadagdagan nila yan Parang may mga kurakot bandang huli no? So ngayon, executive order ng presidente, sasabihin niya, kayo lahat ha? Magmula ngayon, kukumputin nyo ito, nabawasan nyo ng 50% lahat yan. Alam ko yan, yung cost niyan. Yan lang. Sige, pagkagawa niyan, ipasa nyo na sa Kongreso. Yan ang aaprubahan nila. Siyempre, wala silang magagawa. Yun ang computation Correct. Hindi yun lang ang aaprubahan nila, di ba? Okay. So, yung na menos na 1.5 trillion, pwede nang gamitin ng executive branch yan. Yan ang gagamitin ngayon ng executive branch, gagamitin ng presidente para doon sa mag-aangat ng ating ekonomiya. Gagamitin niya yan. Paggawa pa ng napakaraming kalsada, subway, paggawa ng tulay, airport,
lahat ng mga infrastructure na sumusuporta sa economic development ng bansa. Ano? Pati mga serbisyo na, ito na. Sa mga senior citizen, doon sa mga may sakit, Napakalaki ano, ng dagdag magagawa. na hospital, mga doktor, ang dami talaga. Mga pensyon sa mga farmers. Bigyan ng pondo para direct na yung importation ng fertilizer. Correct. Ha? Pwedeng pababain ng interest ng bangko, wag na tayo masyadong umuutang. Para bumaba ang interest, para ang mga negosyante magbukas ng mga bagong negosyo. Lumago na lumago. Ano? So pagka nangyari yun, win-win di ba? Win-win. Kasi ang executive branch, meron siya magagamit ng 1.5 trillion para sa mga proyekto, para tumaas ang economy. Ito namang legislative branch, hindi naman sila nawalan. Meron pa rin sila. Meron pa rin sila, ano? Na maitutulong nila doon sa mga constituents nila. Ayan. So ngayon, ang pinaka-ano dito, ito pinakamaganda. Ano po yan, sir? Ang pinakamaganda, pag yan nangyari, which is, masasabi natin milagro. Pero posible. Mahirap mangyari, pero Posible. malay natin, baka baka sabihin ng mga iba natin na lalo na yung mga batang mga bago na mga nahalal. Na siyempre ang very sila sila idealistic. No? So who knows, no? And then the people, of course. Siyempre tayo sa taong bayan, tayo yung magsasalita eh. Yes. 99.99% yan ng mga Pilipino eh. Kung tayo nagkakaisa at sinabi natin sa kanila na, Sir, baka pwede ito na gawin natin para matigil na to. Kasi alam mo, ang pinaka-ano nito, ang pinaka-major effect, no? Sa buong, sa ating lahat mga Pilipino, yung kamalayan natin. Alam mo kasi, pagka natanggal mo yung mas sinasabihin natin perception or what? Of corruption. Kasi ito yung mother of all corruption, itong pork barrel eh. Correct. Ano? Pag yan na, nawala. Lahat yan sunod-sunod hanggang sa baba. Lahat ng mga pinagdadaanan niya, mga government officers, employees, hanggang sa baba yan. Lahat yan susunod. Hindi na magkukurap yung mga yan dahil sasabihin nila, wag na tayo magkurap dahil wala na palang corruption ngayon. Hindi na pwede yan, baka tayo makulong. Mahigpit na ngayon. Di ba? Yan eh. Parang leadership by example yan eh. Correct. Pag yung yung leader mo, tapos lahat ng mga namamahala sa taas. Lahat yan, puro mabubuting tao na, wala na nangungurakot yan. Siyempre, pati doon sa baba, hindi na rin sila mangungurakot. Matatakot na sila eh. So yun sir, ito na yun. Napanood na ng ating mga followers yung inyong Solomonic solution na nahahawig doon sa proposal nila Senadora Ping Lacson and Congressman Este. Actually, yung ating pinropose nung isang taon Apo. ay gusto natin bawasan ng 50%. 50%. Ano? Kasi nga, hindi lang naman yung mga congressman, senador, ang mga nakaka-commission dito, kundi pati yung pati sa DPWS. Yes. Yung mga regional director, yung mga district engineer, tsaka itong mga opisyalis nila, tsaka yung mga contractor pa, no? Tama po. Okay. Pero at least, kung ito sana ay magawa, mas sino pa paano yung 25% napakalaking bagay na nun. Naman po. Sobra. Malaking kabawasan na yon doon sa mga korupsyon na nangyayari. No? At sana nga magtagumpay sila Senator Lacson at ang mga kasama niya doon sa senador, katulad nila Senador Tito Soto, Yes. Bam Aquino, Opo. si Kiko, Pangilinan, si Risa Antiveros. Yan, mga yan mga laban talaga yan sa korupsyon. Sabagay, meron din tayo ibang na mga mahuhusay na mga senador doon Yes. sa Senate na sana magtulong-tulong sila para yan ay mangyari. Kasi doon sa mga laban talaga yan sa korupsyon. Meron din tayo ibang na mga mahuhusay na mga senador doon Yes. sa Senate na sana magtulong-tulong sila para yan ay mangyari. Kasi doon sa Kongreso, Amang Ray, natapos na sila last Thursday Okay. Sa Senate. In-approve na nila yung itong budget as is. Kaya wala na tayong magagawa rin sa Kongreso bahala na sila sa buhay nila. Ganun sila no? Anyway, meron pa naman tayong pag-asa, andyan ang Senado, Tama. at tapos merong BICAM.
May BICAM pa. Siguro sa BICAM, hindi naman papayag itong mga bayani natin na dito sa Senado. Siyempre, paglalaban nila yan. Pero patulad nga ng nasabi natin kasamang right, ang importante rito yung executive branch. Yes. The President. Siyempre. Oo naman, sir. Oo, kaya, nako, tayo nakikiusap kay Presidente Bongbong Marcos. Alam namin na naintindihan nyo kung ano yung ating problema. No? At kami naman na mga Pilipino, siyempre gusto rin naman namin na magtagumpay dyan sa inyo yung paglilingkod. Ano? Kaya sana lang kung ito ay magawa nyo, napakalaking bagay po nito kasi isang desisyon lang to, itong kabuuan ng corruption, hindi man lahat, pero a major part, kasi Yes. 25% Ang laki nito, no? Kaya parang na-solve mo na Apo. Kaya magiging problema na lang po natin itong mga nangyayari ngayon na mga iniimbestiga, itong mga nangyari na Yes, mga tapos na. during the past, during the past year at yung mga iba pa. So ito yung dito tayo nag-aabala ngayon ng buong sambayanan na ito ay maimbestiga. Again, ulitin natin ulit. Inimbestigahan lahat ito. Tapos ito ay pinaghahandaan na ng mga kaukulan ng mga kaso, mga complaint. Apo. No, para i-file sa ombudsman. Ito pala, kasama pala doon sa mga nag-iimbestiga ay ang mga elemento ng Armed Forces of the Philippines saka Philippine National Police. Mga iba pa. Ito ang pinalalakad nila Secretary Vince Dizon. Itong ICI. Itong mga agents Yes. ng AFP tsaka ng CIDG, etc. pa, pinalalakad nila to, sila yung pumupunta. Okay. At tinitignan na nila kung ano yung mga ghosts dyan, kung ano yung mga hindi natapos na project, ginagawa ng report, which is very good. Tama. Magandang mga hakbang. Natin, sana, matigil na nga Siyempre. yung korupsyon. Unahin natin yan doon sa budget ng 2026. Apo. Kung ito yung magawa ng paraan, napakaganda. Para sa 2026, halos na Minimal linis na. Manageable na. Wag nang payagan yung tinatawag na budget insertion. Tsaka itong mga program appropriation. Yan din, pagka hindi na rin pinayagan yan, lalo pang mawawala ang korupsyon. Tama. Pero itong sa DPWH, ito number 1. Dito mag-uumpisa. Dapat ito tanggalin yung 25% outright mo na. Ito na yan para na sa ganun naman makahinga naman ng buong sambayanan. At masabi nila na ay salamat po at magsimula sa 2026 tigil na lahat yan. Tayo po ay magdasal. Sana po mabigyan ng lakas ng loob. Ang ating presidente, sana gawin nyo na po yan. Orderan nyo na yung DPWH tsaka DBM. Pagdasal din natin ng Senado. Tsaka doon sa BICAM. Ito mga congressman, sana malinawan ng kanilang mga kaisipan at huwag na silang gagawa niya, itigil nyo na yan. Para sa ating mga kababayan, sir, meron po ba kayong huling mensahe? Huwag tayong titigil, ituloy natin ang paninindigan, babantayan natin to. Investigasyon, itong mga pagpapail ng mga kaso. At itong pagpapakulong dito sa mga gumagawa nito. Importante yung itong ginagawa ng ICI, Independent Commission on Infrastructure, Kasi ang kagustuhan ng buong sambayanan at ito'y pinaglalaban ng trillion peso March movement, kailangan to open to the public para makita ng sambayanan kung ano nangyayari doon sa loob. Yan ba makatotohanan, maayos ang inyong pag-iimbestiga, yung pagpupunta ng witness doon, yung kanilang mga sinasabi. Ay kailangan yan, yan, open to the public, transparent. Alam natin na hindi talaga papayag ang taong bayan na ito mapabayaan. Kaya dapat yan nakabukas. Correct. At para nakikita ng lahat ng tao kung ano nangyayari. Tama. So yan lang po. Sabi ni Sir Boy, kailangan na huwag tayong titigil na makiisa, magbantay sa ano nangyayari sa ating Hanggang sa mapuksa yan, dapat yan. Huwag tayo susuko, huwag tayong Bantayan bibitaw. natin, sir. Babantayan natin, sama-sama tayo. 99.99% tayo. Kasi wala namang may gusto ng korupsyon Tama. Ang may gusto lang yan, yun lang mga nagnanakaw, yun lang mga nakikinasyon. Yung mga korap. Correct. Yan lang yan. Mas ilan marami lang tayo, yan. sir, no? Ay, Sus Maria, konti lang yan.
Kukunti lang sila, baka wala pang 1,000, 2,000 tao yan against 116 million Filipinos. Biro mo yun? Lamadong-lamado tayo rito dahil pag nagsama-sama tayo rito at sinabi natin kung ano yung mga dapat mangyari, ay talagang Mas malakas tayo. oo, mas malakas tayo. Panghuli, nagpapasalamat ako sa iyo kasama Po. Ray at si Miss Bell, nagtutulong-tulong tayo rito para Yes. yung mga importanteng mga bagay ay mapaabot natin sa sambayan ng Pilipino Opo. para malaman nila kung ano ang nangyayari at malaman din nila kung ano yung dapat din nila gawin. Correct. Kasi dapat dito nga, again, dapat tulong-tulong tayo lahat eh. Ayan, united tayo. Oo. Kami po ay lang din sir, kasangkapan lang din kami para makatulong sa ating mahal na bayan. Oo, Para sa bansa ito sir. apektado tayo lahat eh. Siyempre po. Anyway sir, maraming salamat po. Apo, maraming salamat. Thank you. Thank you. Sir Bye. Boycie Camacho, magpaka.